Ano ba naman ang aasahan nyo sa isang babaeng walang pinagmulan, kundi ang pagiging palamunin sa bahay na ito? 8 taon na, pero hanggang ngayon, para pa rin siyang ligaw na asong pinatuloy ko lang dahil sa awa. Ang boses ni Donna Isabel ay tumatagos sa dingding ng malawak na kusina, matalas at walang bahid ng pag-aalinlangan. Bawat salita ay tila isang lason na dahan-dahang nanunuot sa bawat sulok ng mansyon ng mga Balcorza. Sa loob ng kusinang yon, nakatayo si Amarisa Leonora Quiñones, hawak ang isang mainit na sandok habang maingat na hinahalo ang malapot na latik para sa paboritong kakanin ng kanyang biyenan. Sa labas ng bintana, ang dapit hapon sa Santa Eloria ay kulay lila at kahel, tila isang magandang pintura na hindi kayang abutin ng kanyang kamay. Kanina pa namumula ang kanyang mga daliri dahil sa init ng kawali, ngunit hindi niya alintana ang hapdi. Gusto niyang maging perpekto ang bawat kagat ni Donna Isabel sa inihahanda niyang merienda. Gusto niyang sa pamamagitan ng pagkaing ito, maramdaman ng matanda na mahal niya ito, nakabilang siya sa pamilyang ito. Ngunit ang mga salitang narinig niya ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa kanyang buong pagkatao. Ang baso ng tubig na nasa gilid ng lababo ay dahan-dahang nayanig nang manginig ang kanyang mga kamay. Naramdaman ni Amarisa ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat singaw ng niluluto niya ay tila naging usok na sumasakal sa kanyang dibdib. Hindi siya sumigaw, hindi siya umiyak ng malakas. Sa halip, ang tanging maririnig lamang sa loob ng kusina ay ang mahinang tunog ng pagtulo ng kanyang pawis sa sahig na semento. Ramdam niya ang bawat tibok ng kanyang puso na tila isang martilyong bumibagsak sa kanyang tadyang. Sa loob ng 8 taon, ang mansyong ito na itinuring niyang kanlungan ay naging isang napakalaking kulungan na yari sa ginto at mapait na mga salita. Bumukas ang pinto ng kusina at pumasok si Esteban. Ang kanyang asawa ay laging malinis tingnan sa kanyang mamahaling polo. Ang bango ng kanyang pabango ay laging nagpapaalala kay Amarisa ng tagumpay at kapangyarihan. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata, walang init ng pagmamahal na sumalubong sa kanya. Isang malamig na pagkadismaya ang nakaukit sa mukha ng lalaking pinag-alayan niya ng kanyang kinabukasan. Amarisa, narinig mo ba si Mama? Ang sabi niya, masyadong matamis ang huling luto mo. Ang sabi ni Esteban sa isang tono na tila ba ang asawa niya ay isa lamang katulong na nagkamali sa utos. Ayusin mo naman ang sarili mo. We have our anniversary celebration in a few days. Don't make me look bad in front of our guests, especially now that the hotel is expanding. Taglish muna tayo, ha? Focus on the details, please. Lumapit si Esteban ngunit hindi para yakapin ang asawa o damayan ito sa mga pasaring ng kanyang ina. Sa halip, tiningnan lang niya ang namumulang kamay ni Amarisa at bahagyang kumunot ang noo, tila nadidiri sa bakas ng uling at pawis. You look so tired and messy, Amarisa. Minsan naiisip ko tuloy kung tama ba ang sinasabi ni Mama, na baka nga hindi mo kayang dalhin ang pangalan ng mga Valcorza. Dagdag pa ni Esteban bago ito tumalikod at lumabas muli ng kusina. Naiwan ang katahimikan na tila isang mabigat na kumot na bumabalot kay Amarisa. Ang sandok na hawak niya ay dahan-dahang dumulas mula sa kanyang mga daliri at bumagsak sa sahig. Lumikha ng isang mahinang tunog na tila ba ang sarili niyang puso ang nagkapira-piraso. Tiningnan niya ang kanyang mga palad na puno ng paso at kalyo, mga sugat na nakuha niya sa pagtatangkang protektahan ang negosyo ni Esteban sa ilalim ng ibang pangalan, mga sakripisyong walang nakakaalam kundi siya at ang kanyang mga lihim na dokumento. Naitanong niya sa kanyang sarili, sa wikang Tagalog, na tila isang dalangin ng naghihingalo. Hanggang kailan ba dapat magtiis ang isang pusong ang tanging kasalanan ay ang magmahal ng labis? Hanggang kailan magiging sapat ang katahimikan para pagtakpan ng isang sugat na unti-unti nang nagnanaknak sa loob ng 8 taon? Ang boses ni Donna Isabel
ay muling umalingaw-ngaw mula sa dining room, mas malakas at mas mapangapi. Esteban, sabihan mo ang asawa mo, simula bukas, ayaw ko na siyang makasabay sa hapag. Sa kusina na lang siya kakain kasama ng mga tauhan. Doon naman talaga siya nababagay. Hindi ba? Napatitig si Amarisa sa niluluto niyang kakanin na ngayon ay nagsisimula ng masunog. Ang amoy ng usok ay humahalo sa amoy ng kanyang naglalahong pag-asa. Ang katanungang ito ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan, tila isang karayom na paulit-ulit na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Ano kaya ang magiging mukha ng pamilyang ito kapag nalaman nilang ang palamuning tinatawag nila ay ang mismong nagpapakain sa kanilang lahat? Sa gitna ng maingay at masangsang na palengke ng Santa Eloria, naglalakad si Amarisa habang mahigpit na nakahawak sa kanyang luma at kumukupas na pitaka. Ang amoy ng tuyo, ang talsik ng maruming tubig mula sa mga banyera ng isda, at ang walang katapusang hiyawan ng mga tindero ay tila isang malupit na paalala sa kinalalagyan niya ngayon. Walang makakaalam na ang babaeng ito na maingat na nagbibilang ng barya para makatawad ng 5 piso sa tumpok ng kamatis ay ang lihim na haligi ng isa sa pinakamalaking hotel sa bansa. Huminto ang kanyang mga hakbang nang mahagip ng kanyang mga mata ang isang nakatambak na lumang dyaryo sa gilid ng isang tindahan. Doon, sa harapang pahina, ay nakalarawan ng isang mukhang matagal na niyang pilit ibinabaon sa limot. Mateo Silayan, ang tanyag na abogado, ay nagbabalik na sa Pilipinas matapos ang halos 1 dekada sa Amerika. Sa litrato, seryoso ang kanyang mga mata, matikas ang tindig at puno ng tagumpay, isang kabaligtaran ng lupaypay na anyo ni Amarisa. Tila bumalik ang kanyang gunita, 10 taon na ang nakalilipas sa ilalim ng malalaking puno ng nara kung saan sabay silang nangarap ni Mateo. Tandang-tanda pa niya ang init ng mga kamay ni Mateo at ang pangako nitong hinding-hindi siya iiwan. Ngunit ang pangakong yon ay dinurog ni Donna Isabel. Naalala ni Amarisa ang gabing iyon nang tawagin siyang manggaganso ng matanda at kung paano ginamit ni Isabel ang kapangyarihan nito para sirain ang karera ni Mateo hanggang sa mapilitan itong umalis ng bansa. Pinili ni Amarisa na magpakasal kay Esteban hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil iyon lamang ang tanging paraan para itigil ni Isabel ang pag-uusig sa lalaking tunay niyang minamahal. Nabalik lamang ang diwa ni Amarisa nang mabangga siya ng isang batang nagtutulak ng kariton. Humingi siya ng paumanhin ng mahina. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa ingay ng paligid. Mabilis niyang kinuha ang kanyang mga pinamili at naglakad pa uwi, dala ang bigat na hindi kayang timbangin ng anumang timbangan sa palengke. Pagdating niya sa mansyon, sinalubong siya ng katahimikan na tila ba may namatay. Ngunit sa gilid ng hagdanan, nakita niya si Helena, ang bunsong kapatid ni Esteban. Nakaupo ang dalaga, nakatago ang muka sa kanyang mga tuhod, at naririnig ni Amarisa ang mahihinang hikbi nito. Si Helena ang tanging tao sa bahay na yon na tumitingin sa kanya bilang isang tao at hindi bilang isang kasangkapan. Helena, anong nangyari? Bulong ni Amarisa habang dahan-dahang inilalapag ang mga supot ng gulay. Nag-angat ng tingin si Helena, ang kanyang mga mata ay namumula sa pag-iyak. Ate Amarisa, ayaw akong bigyan ni Mama ng pambayad sa tuition. Sabi niya, wala na raw kaming pera dahil sa expansion ng hotel, pero nakita ko siyang bumili ng bagong alahas kahapon. Ate, kapag hindi ako nakabayad bukas, hindi ako makakakuha ng finals. I might lose my scholarship. Ramdam ni Amarisa ang paninikip ng kanyang dibdib. Alam niyang nagsisinungaling si Isabel. Ang perang ginagamit ng matanda sa karangyaan ay ang perang dapat sana ay para sa kinabukasan ng sarili nitong anak. Dahan-dahang dinala ni Amarisa si Helena sa kanyang silid. Binuksan niya ang isang lumang kahon ng sapatos na nakatago sa ilalim ng kanyang kama. Doon, nakatago ang huling ilang libong piso na natitira mula sa kanyang personal na ipon
bago pa man niya ibuhos ang lahat ng kanyang mana sa kumpanya ni Esteban. Inabot niya ang pera kay Helena. Heto, gamitin mo ito. Huwag mong sasabihin sa mama mo o kahit kay Esteban. Sabihin mo na lang na nakahanap ka ng paraan. Niyakap siya ni Helena ng mahigpit. Thank you, ate. Bakit ba napakabuti mo? Hindi ka nila deserve sa bahay na ito. You're doing everything for us. Pero si kuya, he doesn't even see it. I'm so sorry, ate. Isang pait ng ngiti ang isinagot ni Amarisa. Hinaplos niya ang buhok ng dalaga. Isang tahimik na pag-amin na sanay na siyang hindi nakikita. Pagkaalis ni Helena, naiwan si Amarisa sa loob ng malamlam na silid. Ang kanyang mga kamay ay muling nanginig. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa nang makaramdam siya ng isang pag-vibrate. Isang hindi kilalang numero ang nakasulpot sa screen. Sa loob ng ilang segundo, nag-alinlangan siya bago ito sinagot. Hello? Mahina niyang tanong. Sa kabilang linya, isang malalim at pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang boses na tila galing sa isang mundong matagal na niyang iniwan. Amarisa, alam kong ikaw iyan. Huwag kang magbababa ng telepono. Ang tibok ng puso ni Amarisa ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Ang boses na yon, mababa, baritono, at puno ng awtoridad na may halong pait, ay hindi niya malilimutan kahit sa kabilang buhay. Si Mateo, ang lalaking pinangarap niyang makasama habang buhay bago siya lamunin ng realidad ng mga Valcorsa. Mateo, ang tanging lumabas sa kanyang tuyong labi, isang bulong na puno ng takot at hindi maipaliwanag na pangungulila. Bumalik na ako, Amarisa, at sa pagbabalik ko marami akong natuklasan, patuloy ni Mateo. Nalaman ko ang tungkol sa Valcorsa Hotels, nalaman ko ang tungkol sa mga utang ni Esteban, pero ang pinakaikinagulat ko ay ang malaman na ikaw ang dahilan kung bakit hindi pa sila gumuguho sa hirap. Nanigas ang buong katawan ni Amarisa. Ang lihim na maingat niyang itinago sa loob ng 8 taon, ang mga dokumentong nakapangalan sa isang dummy corporation na siya ang may-ari, ay tila unti-unti nang nahuhubaran sa harap ng lalaking ito. I don't know what you're talking about, Mateo. Pilit niyang pagtanggi sa wikang Taglish habang pilit na pinapakalma ang kanyang paghinga. Leave me alone. Maayos ang buhay ko rito. I'm a Valcorsa now. Isang mapait na tawa ang naririnig niya mula sa kabilang linya. Maayos? Maayos ba ang tawag sa pagiging katulong sa sarili mong pamamahay? Maayos ba ang tawag sa pagtitiis sa isang biyenan na walang ibang ginawa kundi maliitin ka? Amarisa, nakita kita sa palengke kanina. Ang babaeng mahal ko noon, hindi ganyan ang itsura ng mga mata. Your eyes look like they're drowning in a deep, dark ocean of sorrow. Napapikit si Amarisa. Ang mga salita ni Mateo ay tila mga karayom na tumutusok sa mga sugat na pilit niyang itinataw. Sa bawat salita nito, nararamdaman niya ang pagguho ng kanyang mga depensa. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin dito kung gaano siya kapagod. Kung gaano kasakit ang bawat araw na kailangan niyang magpanggap na masaya siya sa piling ng isang lalaking hindi naman siya kayang ipagtanggol. Ngunit bago pa siya makasagot, narinig niya ang mabibigat na yabag ng paa sa labas ng kanyang silid. Ang tunog ng mga hakbang na yon ay pamilyar, malamig at puno ng pagmamadali. Si Esteban. Mabilis na ibinaba ni Amarisa ang telepono at itinago ito sa ilalim ng kanyang unan. Kinuha niya ang isang suklay sa ibabaw ng mesa at nagpanggap na inaayos ang kanyang buhok kahit na nanginginig ang bawat kalamnan sa kanyang katawan. Bumukas ang pinto ng walang katok. Pumasok si Esteban. Ang kanyang mukha ay madilim at ang kanyang mga mata ay naniningkit sa hinala. Ang amoy ng alak mula sa kanyang hininga ay agad na humalo sa hangin ng silid. Sino ang kausap mo? Tanong ni Esteban. Ang kanyang boses ay tila isang latigo na humahampas sa katahimikan. Wala, Esteban. I was just thinking out loud.
Sagot ni Amarisa hindi tumitingin sa mga mata ng asawa. Lumapit si Esteban sa kanya. Ang bawat hakbang nito ay nagpapaliit sa espasyo sa pagitan nila. Huminto ito sa harap ni Amarisa at hinawakan ng mahigpit ang kanyang baba. Pinilit siyang tumingin dito. Ang higpit ng pagkakahawak nito ay nag-iwan ng hapdi sa kanyang balat, ngunit hindi siya dumaing. Huwag mo akong gagawing tanga, Amarisa. Naririnig kitang may binubulong kanina pagpasok ko, asik ni Esteban. Remember, you are my wife. You represent the Valcorza name. Kung may ginagawa kang kalokohan na sisira sa reputasyon ko, lalo na ngayong malapit na ang anniversary party, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo. Binitiwan ni Esteban ang kanyang baba ng marahas, dahilan upang mapalingon ang kanyang ulo sa gilid. Hindi nagsalita si Amarisa, nanatili siyang nakatayo, ang kanyang tingin ay nakapako sa sahig. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na naglalaro ang boses ni Mateo. Amarisa, oras na para bawiin ang sayo. Nang lumabas si Esteban at isara ang pinto ng malakas, tila gumuho ang huling piraso ng kanyang pagtitimpi. Ang marahas na paghampas ng kahoy sa hamba ng pinto ay nag-iwan ng isang nakabibinging katahimikan na tila humihiwa sa hangin ng silid. Napaupo si Amarisa sa gilid ng kama. Ang kanyang mga tuhod ay nawalan ng lakas at ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding emosyon. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay upang haplusin ang kanyang baba. Nararamdaman pa rin niya ang hapdi mula sa mahigpit na pagkakahawak ni Esteban, ang tila bakas ng mga daliri nito na unti-unti nang nagiging kulay lila sa kanyang maputing balat. Tumingin siya sa malaking salamin sa harap ng kanyang mesa. Ang babaeng nakikita niya roon ay hindi na ang masayahing si Amarisa na puno ng pangarap. Ang babaeng iyon ay isang anino na lamang ng nakaraan, isang bilanggo sa loob ng isang marangyang palasyo na yari sa kasinungalingan. Naalala niya ang kanyang ama. Naalala niya ang huling habilin nito bago pumanaw, na huwag hahayaang madungisan ang dangal ng pamilya at laging piliin ang pagpapakumbaba. Ngunit sa sandaling ito, habang ang bawat sulok ng mansyon ay tila bumubulong ng panlalait, tinanong ni Amarisa ang sarili. Dangal pa rin ba ang tawag sa pananatili sa isang relasyong unti-unti kang pinapatay? Muli niyang kinuha ang telepono mula sa ilalim ng unan. May isang bagong mensahe roon mula sa hindi kilalang numero. Sa pagkakataong ito, hindi lamang ito simpleng pangungumusta. Isang larawan ng isang dokumento ang ipinadala ni Mateo. Nang buksan niya ang larawan, nanlamig ang kanyang mga daliri. Ito ay isang balangkas ng kontrata para sa darating na anibersaryo. Sa ilalim ng mga mabulaklak na salita tungkol sa pag-ibig at katapatan, may isang sugnay na nagsasabing ililipat ni Amarisa ang lahat ng kanyang natitirang karapatan sa mga ari-arian ng pamilya Quiñones patungo sa pangalan ni Esteban Valcorza bilang tanda ng kanyang debosyon. Gagamitin nila ang anniversary party para tuluyan akong hubaran ng lahat. Bulong ni Amarisa sa hangin. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at pait. Hindi lamang pala sapat kay Donna Isabel at Esteban na gawin siyang katulong. Gusto rin nilang nakawin ang huling proteksyong mayroon siya. Ang hotel na isinalba niya, ang mga tauhang pinapakain niya, at ang mismong lupang kinatatayuan ng mansyong ito, lahat ay balak nilang angkinin ng tuluyan habang siya ay nakangiti sa harap ng mga bisita. Isang matalim na tunog ng pagtawag mula sa baba ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Boses yon ni Donna Isabel, matinis at puno ng utos. Amarisa, bumaba ka rito? Huwag kang magpapakamatay sa katamaran sa loob ng kwartong yan. May mga bisitang darating para sa fitting ng gown ko. Kailangang malinis na ang sala. Dahan-dahang tumayo si Amarisa. Inayos niya ang kanyang damit at pinunasan ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon, hindi takot ang naramdaman niya sa boses ng kanyang biyenan. Sa halip, isang malamig na determinasyon ang nagsimulang mag-alab sa kanyang puso.
tumingin siya muli sa mensahe ni Mateo. Isang maikling reply ang itinipa niya bago tuluyang itago ang telepono sa kanyang bulsa. Mateo, kailangan nating mag-usap ngayon din. Habang bumababa siya sa grandiyosong hagdanan ng mga Valcorsa da Bomo. Bawat hakbang niya ay tila isang deklarasyon ng digmaan, ngunit sa gitna ng kanyang katapangan, isang malaking katanungan ang nananatiling nakabitin sa kanyang isipan. Sino ang mas mapanganib sa kanyang buhay ngayon? Ang pamilyang pilit siyang sinisira? O ang lalaking mula sa nakaraan na nangangakong siya ay isasalba? Kahit kailan, Amarisa, hindi ka talaga naging sapat. Kung naging mas matalino ka lang sana sa pagpili ng mga tamang koneksyon, hindi sana ako nahihirapan ng ganito para isalba ang pangalan natin. Ang boses ni Esteban habang sila ay naghahapunan ay tila isang malamig na hanging umiihip sa loob ng marangyang dining room. Nakayuko si Amarisa habang dahan-dahang hinihiwa ang karne sa kanyang pinggan, ngunit wala siyang malasahan. Ang bawat salita ng kanyang asawa ay isang pamilyar na kurot sa kanyang puso, isang paraan ng pagpaparamdam na siya ang may kasalanan sa lahat ng pagkukulang nito. Ang ganitong uri ng pananalita, ang walang katapusang paninisi na tila ba ang kanyang buong pagkatao ay isang malaking pagkakamali, ay ang piring na pilit itinatali ni Esteban sa kanyang mga mata sa loob ng 8 taon. I'm trying my best, Esteban. Ginagawa ko naman ang lahat para maasikaso ang bahay at si Mama. Mahinang sagot ni Amarisa sa wikang Taglish. Ang kanyang tinig ay halos maglaho sa laki ng silid. Your best is not enough. Asik ni Esteban, sabay bagsak ng kanyang kubyertos sa porselanang pinggan na lumikha ng isang matalim na tunog na yumanig sa katahimikan. Kailangan ko ng asawang kayang tumayo sa tabi ko sa harap ng mga investors, hindi yung parang anino lang na laging nakatago sa kusina. You are so lucky na hindi ka pa hinihiwalayan ni Mama sa kabila ng pagiging vodong mo. Tumayo si Esteban at iniwan ang kanyang pagkain. Ang kanyang mga yabag ay mabigat at puno ng puot habang paakyat ng hagdan. Naiwan si Amarisa na mag-isa. Ang tanging kasama ay ang malamig na hapunan at ang dambuhalang lungkot na tila hindi na siya iiwan. Nang matiyak niyang mahimbing na ang tulog ng lahat, dahan-dahang lumabas si Amarisa sa kanyang silid. Tinungo niya ang opisina ni Esteban. Ang kanyang mga hakbang ay kasing pino ng hangin. Sa loob ng madilim na silid, ang tanging liwanag ay nagmumula sa screen ng laptop ni Esteban na naiwan nitong bukas. Sa panginginig ng kanyang mga daliri, tiningnan niya ang mga financial records ng Valcorza Hotels. Doon, sa ilalim ng mga pulang numero na nagpapahiwatig ng pagkalugi, nakita niya ang pangalan ng kanilang pangunahing tagapagsalba, LQ. Strategic Investments. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Amarisa. Ang LQ ay nangangahulugang Leonora Quiñones, ang kanyang ina. Ang mga pondong ito ay nagmula sa kanyang sariling mana. Ang mga perang lihim niyang ipinapaasok sa kumpanya ni Esteban sa pamamagitan ng tulong ni Mateo noon para lamang hindi maghirap ang lalaking mahal niya. Si Esteban ay nabubuhay sa karangyaan gamit ang perang mula sa babaeng tinatawag niyang walang kwenta. Dahil sa bigat ng kanyang dibdib, lumabas si Amarisa sa hardin para lumanghap ng sariwang hangin. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa mga puting rosas na nagbibigay sa paligid ng isang tila panaginip na anyo. Ngunit ang kanyang katahimikan ay nabasag nang makita niya ang isang anino sa dulo ng garden, malapit sa lumang gate. Isang lalaki ang nakatayo roon, ang kanyang tindig ay matikas, at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya ng may matinding lalim. Si Mateo. Ang piring sa iyong mga mata, Amarisa. Hanggang kailan mo hahayaang manatili iyan? Ang boses ni Mateo ay tila isang haplos ng katotohanan sa gitna ng gabi. Hindi nakagalaw si Amarisa.
Ang distansya sa pagitan nila ay puno ng mga alaala, ng mga hindi natupad na pangako, at ng amoy ng ulan sa tuyong lupa. Lumapit si Mateo, sapat na para maamoy ni Amarisa ang pamilyar nitong bango na humahalo sa samyo ng mga rosas. Mateo, hindi ka dapat nandito. Mapanganib ito, bulong ni Amarisa, kahit na ang kanyang puso ay nagsusumamo na huwag itong umalis. Ang tunay na panganib ay ang pananatili mo sa loob ng bahay na ito. Suot ang mga kadenang ikaw mismo ang gumawa. Sagot ni Mateo. Ang kanyang tinig ay puno ng hinanakit at pagmamahal. Nandito ako para tulungan kang makakita muli. Ang Valcorza Hotels ay hindi sa kanila. It is yours, Amarisa. Bawat hininga ng kumpanyang yan ay galing sa'yo. Maglalakad pa sana si Mateo palapit nang biglang bumukas ang ilaw sa veranda. Ang bawat sulok ng hardin ay naliwanagan at ang anino ni Esteban ay lumitaw sa itaas. Amarisa, sino ang kinakausap mo riyan sa dilim? Ang sigaw ni Esteban. Ang kanyang boses ay puno ng hinala at papalapit na galit. Napalingon si Amarisa sa veranda. Ang kanyang puso ay tumalon sa kaba. Nang muli siyang tumingin sa harap, wala na si Mateo. Tila ba ito ay isang bahagi lamang ng kanyang gunita. Ngunit sa damuhan, may isang maliit na puting card na naiwan. Isang business card na may nakasulat na numero at isang maikling mensahe sa likod. Huwag kang matakot magising. Amarisa, I'm talking to you. Ang boses ni Esteban ay mas malapit na. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa sahig na kahoy ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Huwag kang tumayo riyan na parang estatwa, Amarisa. Dalhin mo ang mga tasa sa garden. Siguraduhin mong mainit ang tsa, pero hindi masyadong matapang. Ayaw kong mapaso ang mga kaibigan ko dahil sa kapabayaan mo at lalong ayaw kong mapahiya sa harap nila. Ang boses ni Donna Isabel ay tila isang matalas na karit na pumuputol sa hininga ni Amarisa sa loob ng kusina. Ngayong hapon, ang mansyon ng mga Valcorza ay puno ng samyo ng mamahaling pabango at tunog ng plastik na tawanan. Ang mga elite ng Santa Eloria ay naroon para sa isang tea party, isang pagtitipon kung saan ang bawat salita ay may timbang at ang bawat titig ay may hatol. Si Amarisa ay pinasuot ng isang simpleng asul na bestido. Isang damit na pinili ni Isabel para magmukha siyang isang ordinaryong katulong sa gitna ng mga nagkikislapang alahas ng mga panauhin. Habang bitbit ang mabigat na tray, naramdaman niya ang sikat ng araw sa hardin na tila nanunuot sa kanyang balat, kasabay ng bawat mapanghusgang tingin na ipinupukol sa kanya. Oh, is this your daughter-in-law, Isabel? Tanong ng isang matandang babae na may suot na dambuhalang perlas sa leeg. I thought she was one of your new staff. Napakapayak naman ng kanyang ayos. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Isabel. Alam mo naman, my dear, galing siya sa pamilyang hindi sanay sa ganitong karangyaan. Tinuturuan ko pa siyang maging mapagpakumbaba. After all, humility is a virtue that she needs to learn more than anyone else in this house. Ang tsaa sa loob ng mga tasa ay dahan-dahang gumanit ng manginig ang mga kamay ni Amarisa. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin sa lahat na ang tsaang iniinom nila at ang mga pastries na kinakain nila ay binili gamit ang perang mula sa kanyang sariling bulsa. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila nakakandado. Ang bawat laso na lumalabas sa bibig ni Isabel ay dahan-dahang pumapatay sa huling piraso ng kanyang pasensya. Ngunit ang lahat ay natahimik nang bumukas ang gate ng hardin. Pumasok ang isang lalaki na may dalang aura ng kapangyarihan at katiyakan. Si Mateo Silayan, suot ang kanyang charcoal gray na suit. Ang kanyang presensya ay tila isang malakas na bagyo na nagpatahimik sa mga chismis ng mga kababaihan. Good afternoon, ladies. I hope I'm not intruding. Ang boses ni Mateo ay kasing lamig ng bakal ngunit may lambing na tanging si Amarisa lang ang nakakaramdam. Dumating siya bilang kinatawan ng isang malaking kumpanya
na balak mamuhunan sa Balcorsa Hotels, isang paanyayang hindi matatanggihan ni Isabel. Sa gitna ng usapan, habang inilalapag ni Amarisa ang huling tasa sa harap ni Isabel, isang mabilis na pagkilos ang nangyari. Sinadya ni Isabel na itabig ang kanyang sariling siko sa isang antik na plorerang Ming na nasa tabi ng mesa. Ang tunog ng nabasag na porselana ay tila isang pagsabog sa gitna ng hardin. Diyos mio, Amarisa, anong ginawa mo? Ang tili ni Isabel, ang kanyang mga mata, ay naniningkit sa galit na may halong pagkukunwari. That vase is an heirloom. Napaka-clumsy mo talaga. Wala ka nangang ambag sa pamilyang ito. Naninira ka pa ng gamit. I'm so sorry everyone. Ganito talaga kapag hindi marunong mag-ingat ang isang taong walang pinag-aralan. Napayuko si Amarisa. Ang kanyang puso ay tila dinudurog ng kahihiyan. Ang mga piraso ng porselana sa damuhan ay tila sumasalamin sa kanyang sariling pagkatao. Ngunit bago pa siya makaluhod para pulutin ang mga ito, isang kamay ang humawak sa kanyang braso. Isang mahigpit at protektibong hawak. Excuse me, Donna Isabel. Ang boses ni Mateo ay umalingaw-ngaw sa buong hardin. Tumayo siya sa pagitan ni Amarisa at ng matanda. I saw exactly what happened. Under the law of torts and common physics, the person directly responsible for the physical act is the one liable. And from where I was standing, your own sleeve caught the edge of that vase when you turned to reach for your tea. Ang katahimikan sa hardin ay naging bingi. Ang mga kababaihan ay nagkatinginan. Ang ilan ay nagtakip ng kanilang mga bibig sa pagkagulat. Walang sino man sa Santa Eloria ang nakapagsalita ng ganoon kay Donna Isabel Valcorza. How dare you speak to me like that in my own home, Attorney Silayan? Ang sigaw ni Isabel, ang kanyang muka ay naging pulang-pula sa galit at kahihiyan. I am merely stating a fact, Donna Isabel. And as an officer of the law, I find it distasteful to witness an innocent person being blamed for someone else's negligence. Sagot ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Yumukod siya ng bahagya at kinuha ang isang piraso ng nabasag na porselana bago pa ito mahawakan ni Amarisa upang masiguradong hindi ito masusugatan. Tiningnan ni Mateo si Amarisa nang may matinding lalim. Isang tingin na nagsasabing, hindi ka na nag-iisa. Nang matapos ang pagtitipon at umalis ang mga panauhin, ang hardin ay naging isang madilim na entablado ng puot. Nilapitan ni Isabel si Amarisa. Ang kanyang mukha ay tila isang demonyong nagtatago sa likod ng pulbo. Hinawakan niya ng mahigpit ang balikat ni Amarisa. Ang kanyang mga kuko ay bumamaon sa manipis na tela ng damit nito. Akala mo ba ay ililigtas ka ng abogadong yan? Ang bulong ni Isabel, ang boses ay puno ng kamandag na tila isang ahas sa gitna ng dilim. Tandaan mo ito, Amarisa. Wala kang halaga sa labas ng bahay na ito at sisiguraduhin ko, bago matapos ang anibersaryo ninyo ni Esteban, wala kang matatanggap kahit isang kusing sa pamilyang ito. Gagawin kitang pulubi sa harap ng buong lungsod. Naiwan si Amarisa sa gitna ng nagdidilim na hardin. Ang amoy ng natapon na tsa ay humahalo sa amoy ng basang lupa. Ang bawat yabag ni Isabel na papalayo ay tila isang tunog ng orasan na bumibilang sa nalalabi niyang panahon sa impyernong iyon. Ngunit sa kanyang isipan, ang init ng kamay ni Mateo sa kanyang braso ay nananatiling mas buhay kaysa sa anumang pananakot ng kanyang biyenan. Minsan, ang pinakamalakas na sigaw ay nagmumula sa pinakatahimik na pagsuko. Pero sa loob ng simbahang ito, ang bawat bulong ay tila isang bagyong nagbabadyang sumabog. Ang lumang simbahan ng San Sebastian ay puno ng amoy ng insenso at lumang kahoy. Ang katahimikan sa loob ay kasing bigat ng krus na nakasabit sa altar. Nakaluhod si Amarisa sa isa sa mga huling upuan. Ang kanyang mga mata ay nakapikit ng mariin habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakasiklop. Ngunit hindi siya narito para sa isang ordinaryong dalangin. Ang bawat tibok ng kanyang puso
ay isang pagsusumamo para sa lakas na hindi niya alam kung meron pa siya. Isang dahan-dahang yabag ng sapatos sa sahig na bato ang bumasag sa kanyang pag-iisa. Hindi niya kailangang dumilat para malaman kung sino ito. Ang pamilyar na bango ng sandalwood at ang pakiramdam ng kaligtasan ay sapat na. Tumabi sa kanya si Mateo, ngunit hindi ito lumuhod. Nanatili itong nakaupo ng tuwid. Ang paningin ay nakapako sa harap. Tila ba kapwa sila nakikipag-usap sa isang Diyos na tanging sila lang ang nakakaintindi. Hindi sapat ang pagdarasal para sa isang bahay na ang pundasyon ay gawa sa lason. Amarisa, ang boses ni Mateo ay kasing lalim ng gabi, puno ng pait, na hinaluan ng pag-aalala. Dahan-dahang idinilat ni Amarisa ang kanyang mga mata. Mateo, I shouldn't be here. Kung malaman ni Esteban o ni Mama, hindi ko alam ang gagawin nila sa akin. That's the problem. You are more afraid of their anger than your own extinction, sagot ni Mateo. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang asul na folder mula sa loob ng kanyang Amerikana. Inilapag niya ito sa pagitan nila, sa ibabaw ng kahoy na upuan. Basahin mo ito. Hindi ito gawa-gawa. Ito ang katotohanang pilit nilang ibinabaon sa limot. Nanginginig ang mga daliri ni Amarisa habang binubuksan ang folder. Ang mga dokumento sa loob ay may mga selyo ng bangko at mga lagda na hindi niya malilimutan. Leonora Quiñones Strategic Investments, ang pangalan ng kanyang ina. Ang lahat ng mga pondong ipinasok sa Valcorsa Hotels sa loob ng 8 taon ay nakalista roon. Bawat sentimo, bawat hininga ng kumpanya ni Esteban ay nagmula sa kanyang dugo at pawis. Bakit mo ito ginagawa, Mateo? Ang tanong ni Amarisa. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa pagitan ng pagkalito at pag-asa. Is this for revenge? Dahil ba sa ginawa ni Donna Isabel sa'yo 10 taon na ang nakalilipas? Tumingin sa kanya si Mateo. Ang kanyang mga mata ay naglalaban sa pagitan ng profesionalismo at ng matinding emosyong matagal na niyang itinatago. I did this to protect you, Amarisa. Noong umalis ako, wala akong kapangyarihan para ipaglaban ka. But now, I won't let them erase you. Ginagawa ko ito hindi para sirain si Esteban, kundi para ibalik ang sayo. He is using your love as a currency to buy his success. Hindi mo ba nakikita? Ang mansyong tinitirhan mo, ang damit na suot mo, ikaw ang nagbayad niyan, hindi sila. Napahawak si Amarisa sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ni Mateo ay tila isang maso na bumabasag sa pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Sa loob ng 8 taon, naniwala siya na ang pagpapakumbaba ay kabanalan. Ngunit sa harap ng mga dokumentong ito, napagtanto niya na ang kanyang pagpapakumbaba ay naging isang lisensya para sa kanyang biyenan na tapakan ang kanyang pagkatao. But they are my family, Mateo. Bulong ni Amarisa. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak sa papel na nag-iwan ng maliliit na marka ng pait. Paano ko sisirain ang pamilyang pinaglaanan ko ng buhay ko? Ang pamilya ay hindi nambibiktima, Amarisa. Ang pamilya ay hindi nagpapahiya. Ang pamilya ay hindi nagnanakaw ng dangal. Ang boses ni Mateo ay naging mas malambot. Halos isang bulong na lamang sa gitna ng katahimikan ng simbahan. You have a choice. Manatiling anino sa isang bahay na hindi ka naman kinikilala. O tumayo at bawiin ang pangalang ninakaw nila sa iyo. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa loob ng ilang segundo, tila huminto ang mundo. Ang init ng presensya ni Mateo ay nagbigay kay Amarisa ng isang uri ng tapang na hindi niya kailanman naramdaman sa piling ni Esteban. Ngunit sa gitna ng kanilang masaselang sandali, isang tunog ng pagtapak sa tuyong dahon sa labas ng pintuan ng simbahan ang kumuha ng kanilang atensyon. Mabilis na isinara ni Amarisa ang folder at itinago ito sa loob ng kanyang bag. Ang kanyang puso ay tila gustong lumabas sa kanyang lalamunan. Dahan-dahan silang lumingon sa direksyon ng pinto. Doon, sa pagitan ng mga anino ng malalaking haligi ng simbahan,
nakatayo ang isang batang babae. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Ang kanyang maliit na bag ay halos mahulog sa kanyang mga kamay. Si Helena. Ang bunsong Balcorza, ang kaisa-isang tao sa bahay na tinulungan ni Amarisa, ay nakatitig sa kanila nang may halong takot at hindi pagsang-ayon. Ang katahimikan sa loob ng simbahan ay naging mas matalim kaysa sa anumang kutsilyo. Ate Amarisa? Ang boses ni Helena ay halos pabulong, ngunit para kay Amarisa, ito ay tila isang malakas na kulog na nagbabadya ng pagtatapos ng kanyang lahat ng sikreto. Anong ginagawa mo rito kasama ang lalaking yan? Tila tumigil ang pag-inog ng mundo para kay Amarisa habang nakatitig sa mga mata ni Helena. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat na pasanin at ang malamig na hangin sa loob ng simbahan ay tila naging yelo na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Sa tabi niya, naramdaman niya ang bahagyang paggalaw ni Mateo, handang tumayo at magpaliwanag, ngunit pinigilan siya ni Amarisa sa pamamagitan ng isang banayad na hawak sa kanyang braso. Helena, makinig ka sa akin. Ang boses ni Amarisa ay nanginginig, ngunit puno ng pagsusumamo. Dahan-dahan siyang lumapit sa dalaga. Ang kanyang mga hakbang ay maingat na tila ba natatakot siyang mabasag ang marupok na katahimikang namamagitan sa kanila. Hindi ito ang iniisip mo. Attorney Silayan he is helping me with some legal matters regarding my family's estate. Nanatiling tahimik si Helena. Ang kanyang mga mata ay palipat-lipat kay Amarisa at sa folder na hawak nito. Nararamdaman ni Amarisa ang matinding pagtatalo sa loob ng bata, ang tungkulin sa kanyang sariling pamilya, laban sa utang na loob, at pagmamahal sa kanyang ate Amarisa. Pagkalipas ng ilang sandali, dahan-dahang tumango si Helena, bagaman ang pag-aalinlangan ay nananatili sa kanyang mukha. Umuwi na tayo, ate. Ang tanging nasabi ni Helena bago ito tumalikod at mabilis na lumabas ng simbahan. Naiwan si Amarisa na may mabigat na dibdib, batid na ang kanyang lihim ay nakasalalay na ngayon sa mga kamay ng isang batang Balcorza. Pagdating sa mansyon, ang kapaligiran ay tila isang entablado na inihahanda para sa isang trahedya. Ang mga tauhan ay abala sa pag-aayos ng mga bulaklak at dekorasyon para sa anibersaryo bukas. Si Donna Isabel ay naroon sa gitna ng sala, nagbibigay ng mga utos sa isang matinis na boses na tila isang latigong humahampas sa hangin. Ni hindi sila tinapunan ng tingin ng matanda. Abala ito sa pagpili ng kulay ng mga tablecloth na tila ba yun ang pinakaimportanteng bagay sa mundo. Nang gabing iyon, pumasok si Esteban sa kanilang silid na may dalang kakaibang aura. Wala ang karaniwang lamig at pangungutya sa kanyang mukha. Sa halip, lumapit siya kay Amarisa at dahan-dahang hinawakan ang kanyang mga balikat, isang kilos na dapat sana ay nagpapasaya sa kanya, ngunit ngayon ay nagdudulot lamang ng paninindig ng balahibo. Amarisa, honey, ang simula ni Esteban sa isang malambing na tono na tila ba nanggagaling sa isang scripted na dula. I've been thinking, I know I haven't been the best husband lately. Too much stress with the hotel expansion. But tomorrow is our 8th anniversary. I want to start fresh. I want to secure our future together. Inilapag ni Esteban ang isang makapal na dokumento sa ibabaw ng vanity mirror ni Amarisa. Isang renewal of assets agreement ang sabi niya. Ang layunin daw nito ay pagsamahin ang lahat ng kanilang ari-arian sa ilalim ng isang joint account para mas madaling mapatakbo ang negosyo. Ngunit alam ni Amarisa ang totoo. Ito ang dokumentong binabala ni Mateo, ang huling hakbang para tuluyan siyang manakawan ng kanyang biyenan at asawa. Pirubahan mo na ito ngayon para bukas, sa gitna ng party, wala na tayong iisipin kundi ang mag-celebrate. Ang sabi ni Esteban habang iniaabot ang isang mamahaling panulat. Tumingin si Amarisa sa mga mata ni Esteban. Nakita niya ang pagkagutom sa kapangyarihan sa likod ng mga pekeng ng ngiti nito. Kinuha niya ang panulat
Ngunit bago niya ito idampi sa papel, sinadya niyang gamitin ang isang panulat na matagal nang tuyo ang tinta. Isang lihim na paglaban na tila ba isang anino sa dilim. Kunwari ay pumirma siya ng mabilis, ang dulo ng panulat ay gumuhit lamang sa papel nang walang iniiwang marka. "Thank you, Amarisa. You really are the perfect wife," ang sabi ni Esteban, sabay halik sa kanyang noo, bago mabilis na kinuha ang folder at lumabas ng silid. Naiwan si Amarisa na nakatitig sa kanyang sariling refleksyon sa salamin. Hindi na niya makilala ang babaeng nasa harap niya. Maya-maya pa, narinig niya ang mahinang pagkatok sa kanyang pintuan. Pagbukas niya, naroon si Helena. May dalang isang baso ng gatas. Pumasok ang dalaga at naupo sa tabi ni Amarisa. Walang nagsasalita sa loob ng ilang minuto. Sa gitna ng katahimikan, dahan-dahang hinaplos ni Amarisa ang buhok ni Helena, isang kilos ng pagmamahal na tila ba nagpapaalam. "Helena, mag-aral kang mabuti." Bulong ni Amarisa, ang kanyang boses ay puno ng pait. "Huwag kang papayag na ang halaga mo ay ididikta ng ibang tao. Huwag kang tutulad sa akin na hinayaang mawala ang sarili para lang mapanatili ang isang pangarap na hindi naman sa akin." Tumingin si Helena sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng luha. "Ate, narinig ko si Mama kanina. Mama, may kausap siyang party planner. Sinasabi niya na bukas ang magiging huling gabi mo rito. Gagawin daw niyang pinakamiserable ang gabi mo para ikaw na mismo ang lumayas. Ate, please be careful." Ang babala ni Helena ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa katauhan ni Amarisa. Ang lahat ay nakahanda na. Ang pagdiriwang, ang panloloko, at ang balak na pagpapatalsik sa kanya. Tumingin si Amarisa sa kanyang closet kung saan nakasabit ang isang pulang damit na ipinagawa ni Isabel para sa kanya bukas. Isang pulang damit na tila isang simbolo ng sakripisyo. Habang ang buong mansyon ay nababalot ng gabi, ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ungol ng hangin sa labas. Tila ba nagbababala sa unos na darating sa pagsikat ng araw. Ang karangyaan ay madalas na isang makapal na telon na nagtatago sa kabulukan ng kaluluwa ng mga taong nananahan dito. Sa gabing ito, ang Grand Ballroom ng Valcorsa Hotels ay nagniningning sa ilalim ng dambuhalang mga chandelier na kristal na tila mga bituing na pilitang bumaba sa lupa para saksihan ang isang kasinungalingan. Ang halimuyak ng mga sariwang liryos ay humahalo sa amoy ng mamahaling alak. Ngunit para kay Amarisa, ang bawat hininga ay tila paglanghap ng alikabok mula sa isang mabuhay. Tore. Sa harap ng malaking salamin sa loob ng silid-bihisan, tinitigan ni Amarisa ang kanyang sariling refleksyon. Suot niya ang pulang-pulang damit na pinili ni Donna Isabel. Isang kulay na tila sumisigaw ng sakripisyo sa gitna ng kaputian ng ballroom. Ang kanyang mga mata ay may bakas ng pagod na hindi kayang takpan ng anumang makeup, at ang kanyang mga kamay na sanay sa init ng kalan at gaspang ng mga gawaing bahay ay tila ligaw na hayop sa loob ng mamahaling tela. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang pulang lipstick. Sa isang sandali ng pananahimik, pinunasan niya ang isang luhang nagtangkang kumawala, at sa pamamagitan ng matapang na kulay sa kanyang mga labi, iginuhit niya ang isang baluti. Ito na ang huling pagkakataon na hahayaan niyang maging dekorasyon lamang siya sa buhay ng ibang tao. Nang lumabas siya sa ballroom, sinalubong siya ng mga bulong-bulungan ng mga panauhin. Nakita niya si Donna Isabel sa gitna ng silid, nagniningning sa suot nitong kwintas na brilyante, isang alahas na alam ni Amarisa na binili gamit ang pondo mula sa kanyang sariling trust fund. Ang matanda ay tumatawa ng malakas, tumatanggap ng mga papuri na tila ba siya ang reyna ng buong Santa Eloria. "Oh, andito na pala ang aking manugang." Ang boses ni Isabel ay umalingaw-ngaw, puno ng mapanuyang tamis. "Look at her, everyone. Pinilit ko siyang isuot ang kulay na yan
para naman magkaroon siya ng buhay. Masyado kasi siyang maputla, parang laging kulang sa kain. O isang mahinang tawanan ang sumunod mula sa mga kaibigan ni Isabel. Si Esteban, na nakatayo malapit sa bar, ay tumingin lamang kay Amarisa at bahagyang tumango. Ngunit agad ding bumalik sa pakikipag-usap sa mga investors. Walang pagtatanggol, walang pagmamahal. Para kay Esteban, ang gabi na ito ay tungkol sa pagpapakitang tao, tungkol sa pag-secure ng mga kontratang magliligtas sa kanyang naghihingalong kumpanya. Ngunit ang lahat ay tila nahinto nang bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Pumasok si Mateo Silayan, bitbit ang isang itim na briefcase at isang aura na hindi kayang tapatan ng lahat ng hiyas sa loob ng silid. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila isang babala. Lumapit si Mateo sa kinaroroonan ni na Esteban at Isabel. Happy anniversary, Valcorzas. I hope you're ready for the highlights of the night. Ang boses ni Mateo ay kasing lamig ng yelo sa baso ng champagne, ngunit may talim na tila humihiwa sa hangin. Nakita ni Amarisa ang bahagyang panginginig ng panga ni Esteban. Attorney Silayan, I didn't know you were on the guest list. But then again, someone like you always finds a way to get in where you're not wanted. Nagkakamali ka, Esteban. Nandito ako dahil kailangan ako rito. May mga bagay kasi na hindi kayang ayusin ng nangiti at kasinungalingan. Sagot ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay saglit na dumapo kay Amarisa. Isang mabilis na sulyap na puno ng pangako ng kaligtasan. Naramdaman ni Amarisa ang matinding tensyon na bumabalot sa kanila. Ang tunog ng mga pagtink ng mga baso ng champagne sa paligid ay tila nagiging mas malakas, mas nakakairita. Ang bawat segundo ay tila isang string ng gitara na unti-unting hinihigpitan, naghihintay na lamang ng isang maling galaw para maputol at lumikha ng isang masakit na tunog. Sa gitna ng kaguluhan ng damdamin, umakyat si Donna Isabel sa maliit na entablado. Kinuha nito ang mikropono. Ang kanyang mukha ay nagniningning sa ilalim ng spotlight. Tumingin siya kay Amarisa nang may matinding puot na nakatago sa likod ng isang plastik na ngiti. Mga kaibigan, mga panauhin, ang simula ni Isabel, ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Pinatatahimik ang bawat bulong. Ngayong gabi, hindi lang natin ipinagdiriwang ang 8 taon ng pagsasama ni na Esteban at Amarisa. Ngayong gabi, meron akong isang napakahalagang anunsyo na gagawin. Isang katotohanan na magpapabago sa lahat. Nanlamig ang mga kamay ni Amarisa. Nararamdaman niya ang lahat ng mga mata na nakatitig sa kanya. Tumingin siya kay Mateo, na nananatiling kalmado sa gilid, ngunit ang mahigpit na pagkakahawak nito sa kanyang briefcase ay nagpapahiwatig na ang bagyo ay narito na. Ang bawat hininga sa loob ng ballroom ay tila naging lason ng tawagin ni Donna Isabel si Amarisa sa gitna ng entablado. Ang spotlight ay tumama sa pulang damit ni Amarisa, na sa ilalim ng matatalas na ilaw ay mukhang sariwang sugat sa gitna ng karangyaan. Nakatayo si Isabel na tila isang reyna. Hawak ang isang tasa ng mainit na kape, habang ang kanyang mukha ay nababalutan ng isang ngiting puno ng kamandag. Mga kaibigan, tignan ninyo ang aking manugang. Ang boses ni Isabel ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok, puno ng mapait na panunuya. 8 taon siyang nanatili sa aming kumpas, 8 taon na pilit nating binihisan at pinakain. Pero kahit anong gawin mong pagpapakintab sa isang ordinaryong bato, hinding-hindi ito magiging brilyante. She remains a liability, a useless burden to the Valcorza name. Sa gitna ng kanyang pagsasalita, dahan-dahang lumapit si Isabel kay Amarisa. Sa isang iglap, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo nang sadyang itabig ng matanda ang kanyang kamay. Ang mainit na kape ay humambalo sa dibdib ni Amarisa. Dahan-dahang gumuguhit ang maitim na mantsa sa kanyang pulang damit. Ang init ng likido ay nanunuot sa kanyang balat. Ngunit mas matindi ang hapdi
nang kahihiyang ibinubuhos sa kanya sa harap ng daan-daang tao. Ay nako, how clumsy of me. O baka naman sadyang hindi ka lang talaga marunong umiwas, gaya ng hindi mo pag-iwas sa pagiging pabigat sa amin. Ang halakhak ni Isabel ay tila tunog ng nababasag na kristal. Lumingon si Amarisa kay Esteban, naghahanap ng kahit isang maliit na bakas ng pagtatanggol. Ngunit ang kanyang asawa ay tumalikod lamang, tila mas interesado sa dumi sa kanyang sariling sapatos kaysa sa dignidad ng babaeng nangako sa kanya ng habambuhay. Doon, sa gitna ng ballroom, naramdaman ni Amarisa ang huling pako na bumaon sa kabaong ng kanyang pagtitiis. Ang 8 taon ng pananahimik ay tila naging isang malaking alon na biglang kumalma bago ang isang tsunami. Hindi umiyak si Amarisa. Sa halip, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagsuko, ay nagniningning na ngayon sa ilalim ng isang bagong uri ng apoy. Inangat niya ang kanyang kamay at dahan-dahang hinubad ang kanyang engagement ring at wedding band. Sa isang malamig na pagkilos, binitiwan niya ang mga ito sa loob ng tasa ng kape na hawak pa rin ni Isabel. Ang tunog ng metal na tumama sa porselana ay tila isang hatol na hinding-hindi na mababawi. Tapos na ang pagtitiis ko, Donna Isabel. Ang boses ni Amarisa ay kalmado, ngunit bawat salita ay may bigat ng isang bundok. 8 taon ninyong sinabi na ako ang nakikinabang sa inyo. 8 taon ninyong ipinamukha na ako ay isang palamunin. Ngayong gabi, oras na para malaman ninyo kung sino talaga ang pinapakain ninyo ng inyong kapalaluan. Bago pa makasagot ang matanda, humakbang si Mateo Silayan patungo sa gitna. Inilabas niya ang mga dokumento mula sa kanyang briefcase at iniharap ito sa mga kamera ng mga reporters na naroon. Ladies and gentlemen, ang boses ni Mateo ay puno ng awtoridad. Ang Valcorza Hotels, ang mansyong tinitirhan ninyo, at ang bawat lupang kinatatayuan ng inyong mga negosyo ay hindi pagmamay-ari ni Esteban Valcorza. Ang lahat ng ito ay nakapaloob sa Leonora Quiñones Strategic Investments, isang kumpanyang ang tanging may-ari at tagapamahala ay walang iba kundi si Amarisa Leonora Quiñones. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong ballroom. Ang mukha ni Donna Isabel ay nawalan ng kulay, tila isang bangkay na pilit binuhay ng takot. Si Esteban ay napasandal sa pader. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at kawalan ng malay. You're lying! Magnanakaw ka! Ang tili ni Isabel, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig na. Ang mga dokumentong ito ay may selyo ng korte at pirmado ng mga bangko. Patuloy ni Mateo, habang ang kanyang tingin ay nananatiling nakapako kay Amarisa nang may paghanga. Donna Isabel, hindi kayo ang nagmamay-ari ng hotel na ito. Si Amarisa ang nagmamay-ari sa inyo. At simula sa sandaling ito, bawat sentimong ginastos ninyo ay ituturing na utang na kailangang bayaran. Tumingin si Amarisa sa kanyang biyenan at asawa. Sa unang pagkakataon, hindi na siya ang maliit at takot na babae. Siya na ang katarungang matagal na nilang pilit na ibinabaon. Ang mantsa ng kape sa kanyang damit ay hindi na simbolo ng kahihiyan, kundi isang marka ng kanyang huling sakripisyo bago ang kanyang ganap na paglaya. Ang bawat bulong ng mga panauhin ay tila mga bubuyog na nagkakagulo sa loob ng ballroom, habang ang sunod-sunod na pagputi ng paligid dahil sa mga flash ng kamera ay tila humihiwa sa dilim ng kasinungalingan ng mga Valcors. Ang kaninang marangyang atmosfera ay napalitan ng isang nakakasakal na tensyon. Si Donna Isabel ay nakatayo sa gitna. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng labis, kaya't ang tasa ng kape na hawak niya ay lumilikha ng isang mahinang tunog ng pag-untog ng porselana sa platito nito. Peke ang mga papel na iyan. Inutusan mo ang abogadong iyan na gumawa ng kwento.
dahil gusto ninyo kaming sirain." Ang sigaw ni Isabel, ang kanyang boses, ay pumitlag sa hangin, matinis at puno ng desperasyon. Lumingon siya sa mga panauhin, naghahanap ng kakampi. "Huwag kayong maniniwala sa kanila. Kami ang mga Valcorsa kabayan de Momobambandibangwasa. Kami ang nagpapatakbo sa lungsod na ito." Ngunit walang sumagot. Ang mga dati niyang kaibigan ay nakatingin na sa kanya nang may halong pandidiri at pait na kuryosidad. Sa gitna ng kaguluhan, isang tinig ang bumasag sa hiyaw ng matanda. "Hindi na kailangang magsinungaling, Mama. Tama na po." Dahan-dahang humakbang si Helena patungo sa gitna ng entablado. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit ang kanyang tindig ay matatag. Isang katapangang hiniram niya mula sa pagtitiis ni Amarisa. May hawak siyang isang maliit na asul na notebook, ang kanyang personal na talaan ng bawat perang ibinigay ni Amarisa sa kanya para sa pag-aaral at ang mga lihim na pag-uusap na narinig niya sa loob ng mansyon. "Ilang taon ninyong itinago ang katotohanan, pati sa akin." Ang hikbi ni Helena ay umalingaw-ngaw sa tahimik na ballroom. Si Ate Amarisa ang nagbayad ng lahat ng utang natin. Siya ang nagbigay sa akin ng kinabukasan habang kayo ni Kuya ay abala sa paggastos ng perang hindi naman sa inyo. Nakita ko ang mga tunay na titulo sa vault ni Papa bago ito ilipat ni Kuya sa pangalan niya ng palihim. "Hindi na ako tatahimik, Mama. Hindi ko na kayang tignan ang sarili ko sa salamin habang hinahayaan kayong saktan ang kaisa-isang tao na tunay na nagmahal sa atin." Ang testimonya ni Helena ay tila isang huling hatol na nagpabagsak sa pader ng mga Valcorsa. Si Esteban ay napaluhod sa makintab na sahig. Ang kanyang muka ay kasing puti ng papel. Tumingin siya kay Amarisa. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa pagtatangkang humingi ng tawad, ngunit walang salitang lumalabas. Napagtanto niya na ang lahat ng kanyang tagumpay ay isang ilusyong binuo ng sakripisyo ng asawang itinuring niyang basura. "Amarisa, honey, please, we can talk about this." Ang nauutal na pagsusumamo ni Esteban habang sinusubukang hawakan ang dulo ng damit ni Amarisa. Ngunit mabilis na humakbang si Mateo sa pagitan nila. Ang kanyang presensya ay tila isang pader na bakal na naghihiwalay sa nakaraan at sa bagong simula. "The talking is over, Esteban. My associates have already coordinated with the security. Your access to the Valcorsa accounts has been frozen since 5 o'clock this afternoon. This hotel is now under receivership until the legal transition to Miss Quiñones is complete." Sa isang hudyat ni Mateo, ang mga security personnel ng hotel na ngayon ay sumusunod na sa utos ni Amarisa ay dahan-dahang lumapit kina Isabel at Esteban. Walang gulo, walang dahas. Ngunit ang bawat hakbang nila ay isang simbolo ng pagpapatalsik sa mga mapang api. "Hindi ninyo ako pwedeng paalisin. Bahay ko ito. Akin ang lahat ng ito." Ang huling hiyaw ni Isabel habang inaalalayan siya ng mga guard palabas ng ballroom. Ngunit ang kanyang boses ay unti-unting naglaho sa laki ng silid, tila isang anino na tinangay ng hangin. Naiwan si Amarisa sa gitna ng entablado, kasama si Mateo at si Helena. Tiningnan niya ang mga panauhin na kanina lang ay pinagtatawanan siya, at ngayon ay tila nag-aabang ng kanyang susunod na utos. Ngunit hindi siya naging mapagmataas. Dahan-dahan siyang bumaba ng entablado. Ang kanyang pulang damit na may mantsa ng kape ay tila naging isang bandila ng kanyang tagumpay. Nang makalabas sila sa ballroom at maramdaman ang sariwang hangin sa labas ng hotel, tumigil si Amarisa at tumingala sa kalangitan. Ang mga bituin sa Santa Eloria ay tila mas maliwanag ngayong gabi. Naramdaman niya ang isang kamay sa kanyang balikat, isang banayad at mainit na haplos mula kay Mateo. "Ano nang susunod na plano natin, Amarisa?" Mahinahong tanong ni Mateo. Tumingin si Amarisa sa hotel na ngayon ay sa kanya na ang pangalan. Pagkatapos ay tumingin siya sa malayo, sa direksyon,
kung saan wala ng mga Valcorsa na magdidikta ng kanyang halaga. Gusto ko munang makahinga, Mateo, ang kanyang sagot, na may kasamang isang ngiti na sa wakas ay umabot sa kanyang mga mata. Gusto ko munang hanapin ang babaeng nawala sa akin sa loob ng 8 taon. Nabalik ang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga Valcorsa, Maud. Ngunit ito ay hindi na ang nakatutulig na katahimikang dala ng takot. Sa pagkakataong ito, ang bawat sulok ng malawak na bahay ay tila humihinga ng maluwag. Binuksan ni Amarisa ang malalaking bintana sa sala, hinahayaan ang sikat ng araw at ang sariwang hangin ng Santa Eloria na pumasok at itaboy ang amoy ng lumang pabango at mga lihim na nanahan doon sa loob ng 8 taon. Nakatayo siya sa gitna ng engrandeng hagdanan, hindi na bilang isang aninong nagtatago, kundi bilang ang babaeng nagmamay-ari ng bawat piraso ng kahoy at semento sa paligid niya. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang mga susi ng mansyon, mabigat, malamig, ngunit sumisimbolo ng kanyang ganap na pagbabalik. Isang dahan-dahang pagkatok sa pintuan ang kumuha ng kanyang atensyon. Pumasok si Mateo, bitbit ang isang bungkos ng mga bulaklak na kasing puti ng kanyang hangarin. Huminto ito sa paanan ng hagdan at tumingala sa kanya ng may ngiting puno ng paghanga at respeto. Nagawa mo, Amarisa. The transition of the hotel management is almost complete. Ang mga tauhan ay masayang malaman na ikaw na ang mamumuno sa kanila. Ang boses ni Mateo ay tila isang mainit na yakap sa gitna ng pagod ni Amarisa. Dahan-dahang bumaba si Amarisa. Hindi ko ito magagawa kung wala ka, Mateo. Salamat sa pagtitiwala sa akin nung ako mismo ay wala ng tiwala sa sarili ko. Huwag kang magpasalamat sa akin. Ikaw ang gumawa ng lahat ng ito. I was just the instrument to reveal what was already there. Sagot ni Mateo sa wikang Taglish habang dahan-dahang inilalagay ang mga bulaklak sa ibabaw ng mesa. Ano ang balak mo sa bahay na ito? Masyadong malaki ito para sa isang tao lang. Tumingin si Amarisa sa paligid. Gusto ko itong gawing isang foundation, Mateo. Isang tahanan para sa mga kababaihang dumaan sa pinagdaanan ko. Mga babaeng nawalan ng boses sa loob ng sarili nilang tahanan. I want to call it the Amarisa Foundation. Dito, tuturuan namin silang bumangon, magkaroon ng sariling kabuhayan, at higit sa lahat, mahanap muli ang kanilang dangal. Ang usapan nila ay naputol nang dumating ang isang abogado, dala ang mga huling papeles ng legal na hiwalayan, ngunit kasama nito ang isang pamilyar na mukha. Si Esteban. Ang Esteban na nakatayo sa harap ni Amarisa ngayon ay malayo sa mapagmataas na negosyanteng nakilala niya. Ang kanyang polo ay may gusot, ang kanyang buhok ay hindi maayos, at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagsisisi. Nanatili siyang nakatayo sa may pintuan, hindi makahakbang papasok sa bahay na dati niyang itinuring na kaharian. Amarisa, maaari ba tayong mag-usap? Ang boses ni Esteban ay basag, halos pabulong. Tumingin si Amarisa kay Mateo na tumango lamang at lumabas muna para bigyan sila ng pagkakataon. Lumapit si Amarisa kay Esteban, ngunit huminto siya sa layong sapat para maramdaman ang hangganang itinayo niya sa pagitan nila. I've signed the papers, Amarisa. Wala na akong kukunin pa. I realize now that I was never a man in that house. I was just a coward hiding behind my mother's skirt and your kindness. Ang sabi ni Esteban, ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak sa sahig. I lost everything because I failed to see the most valuable thing I ever had. Patawarin mo ako. Hindi sumagot si Amarisa ng mabilis. Tinitigan niya ang lalaking minahal niya ng 8 taon at sa unang pagkakataon, wala na siyang naramdamang galit, tanging isang malalim na awa. Pinapatawad na kita, Esteban. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang magdala ng bigat sa puso ko habang nagsisimula ako ng bagong buhay.
ang seryosong sagot ni Amarisa. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik. Sana ay mahanap mo rin ang sarili mo, malayo sa kapangyarihan at malayo sa anino ng mama mo. Pagkaalis ni Esteban, lumapit si Helena kay Amarisa at niyakap siya ng mahigpit. Ate, handa na po ang lahat para sa opening ng foundation bukas. Maraming mga babae ang naghihintay sa labas. Gusto kanilang pasalamatan. Lumabas si Amarisa sa balkonahe ng mansyon. Nakita niya ang isang grupo ng mga kababaihan na nakatingala sa kanya, mga matang puno ng pag-asa. Sa gitna ng karamihan, nakita niya si Mateo na nakasandal sa kanyang sasakyan, nakangiti habang pinapanood ang kanyang bawat galaw. Naramdaman ni Amarisa ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Ang bawat hapdi, bawat kahihiyan, at bawat sakripisyo ay tila naging mga baitang ng hagdan na nagdala sa kanya sa rurok ng kanyang sariling pagkatao. Ngunit sa gitna ng kanyang kagalakan, isang itim na sobre ang iniabot ng isang tauhan sa kanya. Galing ito sa hospital, kung nasaan si Donna Isabel, na ayon sa balita ay nagkaroon ng banayad na stroke matapos ang insidente sa ballroom. Nang buksan ni Amarisa ang sobre, walang sulat sa loob. Sa halip, isang lumang litrato ang nandoon. Isang litrato ni Amarisa at Mateo noong sila ay bata pa, na may isang mapait na mensaheng nakasulat sa likod gamit ang nanginginig na kamay ni Isabel. Hinding-hindi mo matatakasan ang nakaraan, Amarisa. Alam ko ang ginawa mo 10 taon na ang nakalilipas. Nanigas ang nangiti sa mga labi ni Amarisa. Ang kanyang hawak sa sobre ay humigpit hanggang sa mayupi ang papel. Ano ang lihim na tinutukoy ni Isabel? Mayroon pa bang bahagi ng kanyang nakaraan na hindi pa ganap na naililibing? Ang hangin sa paanan ng burulang Santa Eloria ay malamig at sariwa. Ngunit ang loob ni Amarisa ay tila isang nag-aalab na apoy. Mahigpit niyang hawak ang litrato at ang sulat mula kay Isabel habang nakaupo sila ni Mateo sa isang pampublikong bench nakatanaw sa malawak na syudad na minsan nang nagbigay hukom sa kanyang buhay. Alam ko ang ginawa mo 10 taon na ang nakalilipas. Ang mga salita ni Isabel ay tila isang sumpa na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Amarisa. Ibinigay niya ang litrato kay Mateo. Ang litrato ay kinuha noong sila ay magkasintahan pa. At sa likod nito, ang mga panginginig na linya ni Isabel ay nagpapahiwatig ng kanyang pagiging desperado. Matagal na tinitigan ni Mateo ang sulat bago dahan-dahang tumingin kay Amarisa. What is she talking about, Amarisa? Tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bakas ng matinding pag-aalala. Ano ang lihim na tinutukoy niya na ginawa mo nung umalis ako? Napapikit si Amarisa. Ang lihim na ito ay hindi tungkol sa Balcorsas. Ito ay tungkol sa kanilang dalawa, isang sugat na matagal na niyang pilit ginagamot sa pamamagitan ng pananahimik. Noon, Mateo, noong umalis ka, dahil sa banta ni Donna Isabel, pinigilan niya akong magsalita. Hindi lamang niya sinira ang karera mo, kundi binalaan din niya ako na gagawin niya ang lahat para sirain ang pangalan ng yumaong papa ko sa business world kung sasabihin ko sa iyo ang totoo. At noong gabi na yon, akala ko ay buntis ako. Ang boses ni Amarisa ay basag. Ang kanyang mga luha ay umaagos na tila isang baha. Nang malaman ni Isabel, pinalabas niya na nagtaksil ako kay Esteban. Pinilit niya akong magpanggap na si Esteban ang ama para lamang hindi ka na makabalik at para mapilitan akong magpakasal sa anak niya. Natakot ako, Mateo. I was so afraid I destroyed my father's legacy that I chose to sacrifice myself. Naramdaman niya ang init ng kamay ni Mateo sa kanyang kamay. Hindi galit ang nakita niya sa mukha ng lalaki, kundi isang malalim na awa at pag-unawa. Kaya ka nanatili kay Esteban dahil naniniwala ka na utang mo sa akin ang kapalit ng pagsira sa karir ko at utang mo sa ama mo ang pagpapanatili ng kanyang dangal. Yun ang utang na loob
Napilit niyang ipinatikim sa akin, bulong ni Amarisa. Ang utang na pinaniwalaan kong kailangan kong bayaran gamit ang 8 taon ng buhay ko. Ang pag-ibig ay hindi kailanman utang, Amarisa. At ang hiya ay hindi dapat maging kulungan, sabi ni Mateo. Dahan-dahan niyang kinuha ang folder at binuksan ito. Sa loob ay may mga dokumento na nagpapakita na sa pag-alis niya ng bansa, bago pa man siya naging tanyag na abogado, siya ay nagpadala ng isang liham kay Amarisa na nagpapaliwanag na alam niyang ginipit ni Isabel ang kanilang relasyon. Ngunit hindi niya kailanman natanggap ang sagot ni Amarisa. Sinabi ko sa iyo noon na kahit saan ka magpunta, babalikan kita. Ang lihim na ito, hindi ito kasalanan. Ito ay isang malaking pagkakamaling pinilit nilang ipaniwala sa iyo. Sa sandaling iyon, tuluyan nang naglaho ang huling pader na naghihiwalay sa kanila. Ang lahat ng kasinungalingan, lahat ng pananakot, lahat ng hiya na ipinilit ni Isabel sa kanya ay tila nawala na sa hangin. Napayakap si Amarisa kay Mateo. Isang mahigpit at matagal na yakap na tila ba ang buong buhay niya ay naghihintay sa sandaling iyon. Ang yakap na yon ay hindi nagpapahiwatig ng isang lalong pag-ibig, kundi isang pagpapatawad sa sarili at isang pangako ng kalayaan. Ilang linggo ang lumipas, ang Amarisa Foundation ay naging isang kanlungan para sa mga kababaihan. Si Helena ay naging kanang kamay ni Amarisa at patuloy na nag-aaral habang tumutulong sa mga kababaihang dumanas ng pang-aapi. Si Esteban, sa kabilang dako, ay nagtatrabaho na bilang isang ordinaryong empleyado sa isang probinsya, nagpapadala ng maliit na halaga sa foundation bilang tanda ng kanyang pagsisisi. Isang huling paghaharap ang ginawa ni Amarisa. Nagpunta siya sa hospital kung nasaan si Donna Isabel, kasama si Mateo. Tahimik silang naupo sa tabi ng matanda na ngayoy hindi na makapagsalita. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim ngunit walang magawa. Hindi nagalit si Amarisa. Sa halip, kinuha niya ang kamay ng matanda at nagsalita ng may kaalaman at kalmado. Hindi ko kayo sinisira, Donna Isabel. Binibigyan ko kayo ng pagkakataon na mamuhay nang wala ang bigat ng isang kasinungalingan. Pinapatawad ko na kayo. Hindi dahil karapat-dapat kayo sa tawad, kundi dahil karapat-dapat akong maging malaya sa galit at pait. Binitiwan niya ang kamay ng matanda. Tumingin si Isabel sa kanya nang may isang huling mapait na tingin. Pagkatapos, tumalikod si Amarisa kasama si Mateo. Ang Amarisa Foundation ay nagniningning sa ilalim ng gintong liwanag ng isang dapit hapon sa Santa Eloria. Ang dating mansyon ng mga Valcorza ay hindi na simbolo ng pang-aapi, kundi ng pag-asa. Ang mga tawa at bulong ng mga kababaihan na ngayon ay natututo ng magtahi, magluto, at magpatakbo ng sarili nilang negosyo, ay pumalit sa mga bulungan ng pangungutya at paghamak. Nakatayo si Amarisa sa balkonahe, nakatingin sa karagatan, na ngayon ay kulay asul na may bahid ng kahel. Sa likod niya, nakaupo si Helena sa isang sulok, nagbabasa ng isang libro, ang kanyang mga mata ay puno ng pangarap. Si Esteban, sa kabilang dako ng Pilipinas, ay hindi na naghahanap ng kapangyarihan. Ang kanyang huling sulat kay Amarisa ay nagsasabing mas masaya siya ngayon bilang isang simpleng tao at na ang kanyang karma ay ang aral na kailangan niya para makita ang tunay na halaga ng isang babae. Pinatawad na ni Amarisa ang lahat. Ang pagpapatawad na ito ay hindi niya ibinigay sa mga Valcorza kundi ibinigay niya sa sarili. Pinatawad niya ang sarili dahil sa pananahimik niya, sa takot niya, at sa paniniwala niya na ang pag-ibig ay isang utang na loob. Natutunan niya na ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa loob, ang pagbabalik sa sarili. Wala na ang hiya na nagkulong sa kanya, at ang kanyang pag-asa ay naging isang matatag na pundasyon. Dumating si Mateo, hindi na bilang isang abogado na may dalang mga dokumento, kundi bilang isang kaibigan na may dalang isang baso ng paboritong kalamansi juice ni Amarisa. Umupo siya sa tabi ni Amarisa
Ang kanilang mga balikat ay bahagyang nagdikit, isang kilos na puno ng taon ng pag-unawa. Walang nagmamadali. Ang kanilang pag-ibig ay hindi na ang maapoy at bawal na pag-ibig noong bata pa sila, kundi isang mas kalmado at matatag na pagmamahalan na binuo sa pagpapatawad at paggalang. Alam mo, Amarisa, mas bagay sa iyo ang pulang iyan kaysa sa puting damit na sinuot mo sa kasal mo. Ang biro ni Mateo na tumutukoy sa pulang damit na sinuot niya sa ballroom. Ngumiti si Amarisa, isang nangiting totoo na sa wakas ay umabot sa kanyang mga mata. Ang puti ay simbolo ng pagsuko, Mateo. Ang pula ay simbolo ng pag-ibig sa sarili at tapang. At ang kapayapaan ay ang alam mong mayroon ka ng lahat ng kailangan mo at iyon ay ang iyong sarili. Kung hindi sila nagpalitan ng mga maras na pangako o mga mapusok na halik. Sa halip, hinawakan ni Mateo ang kamay ni Amarisa at sabay silang nanood sa paglubog ng araw. Ang kanilang pag-iibigan ay isang tahimik at matibay na kasunduan. Hindi na tayo magtatago at hinding-hindi na tayo magpapahintulot na wasakin ang ating sarili para sa iba. Ang kwento ni Amarisa ay hindi nagtatapos sa paghihiganti o pagkakaroon ng isang masuwerteng buhay. Nagtatapos ito sa isang aral na nag-iwan ng matinding hiya sa mga Valcorsa ngunit nagbigay ng pag-asa sa mga tagapakinig. Ang tinig ni Amarisa, puno ng kapayapaan ay umalingaw-ngaw sa hangin. Ang aking kwento ay hindi tungkol sa kung gaano ako nagtiis. Tungkol ito sa kung gaano ako naging matapang para magising. Ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa haba ng kanyang pagtitiis o sa utang na loob na pilit niyang binabayaran. Ang tunay na lakas ay ang kakayahang tumayo, bawiin ang sarili, at gamitin ang mga sugat para maging ilaw sa iba. Hindi ka mananahimik sa pangalan ng pag-ibig, kundi magsasalita ka para sa sarili mo. Ang aking pangalan ay Amarisa Leonora Quiñones at ako ay malaya na. Ang huling tingin ni Amarisa ay nakapako sa mga ilaw ng Santa Eloria, isang bagong simula, isang bagong buhay, at isang kalayaang hindi na kailanman muling makukulong.